malusog ang ating espiritu. Amen ba? Hallelujah. Good morning, everyone. Pangalawang salita ni Jesus, the second last word ni Jesus is Luke 23, chapter 23, verse 43. Ang sabi rito, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon day sasama kita sa paraiso. Purihin ang salita ng Panginoon. Bago yan, i-ano ko lang yung banda sa taas, dito sa chapter 32, sinabi niya kasi ito doon sa isa sa dalawang kriminal na kasama niyang papatayin. Sabi rito sa Luke chapter 23 verse 32, sabi dito, may dinala pa silang dalawang salarin upang patayin kasama ni Jesus. So, eto, ang isa nito ay kasama niya na ipako sa krus. Ang dalawa ay yung isa sa kanyang kaliwa at yung isa sa kanyang kanan. So, ang dalawang taong ito, the same situation as Jesus, noong time na yon. Pero, si Jesus walang kasalanan. Ang dalawang ito, pareho silang kriminal. Amen? Itong dalawang taong ito, pareho sila ng sitwasyon, pareho silang ginawa, kasi magkasama sila sa krimen. Amen? So, bakit sinabi ni Jesus, itong salitang ito, doon sa isang tao lang, at hindi doon sa dalawa. Samantalang dalawa sila na nakapako sa krus. Itong isa, ang sabi niya rito, dito sa 23, chapter 23, verse 39, tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. So kilala nila si Jesus na Mesiyas, na kanilang tagapagligtas. Ganon din naman tayo. Kilala natin ang Diyos, ating tagapagligtas. Amen ba? Amen. Amen. So, ganon din ang mga tao sa labas. Kilala din nila si Jesus, ngunit wala silang relasyon sa Diyos. Yun ang kaibahan ng dalawang taong ito. Etong isa, nagsalita siya, bagamat kilala niya si Jesus, nagsalita siya without a humbleness of heart. Wala siyang pagpapakumbaba, kundi parang hindi niya nirecognize si Jesus na Diyos. Kilala niya lang. Ngunit ang taong ito, yung isang tao na nakabitin, na kasama niya, ang sabi niya, number one, bakit sinabi ni Jesus ito sa kanya? Unang-una, dito sa chapter 40, sinabi niya rin, Luke chapter 23 verse 40, ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Nakita ni Jesus na itong taong ito, nirecognize niya ang Diyos sa kanyang buhay. Ganon din ba tayo? Nirecognize ba natin ang Diyos na siya nga ang Diyos ng ating buhay? Kung nirecognize tayo, nakikita yun ng Panginoon. Kung nirecognize natin siya, hindi nalilingid sa Kanya yun. Lahat ng bagay alam ng Diyos. Amen? So, pangalawa, inadmit niya ang kanyang kasalanan ginawa. Amen. Dito sa Luke chapter 23 verse 41. Sabi rito, matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit, ang taong ito'y walang ginawang masama. Amen. Inadmit niya na siya makasalanan noong time na yun. Yun ang pangalawang rason bakit si Jesus sinabi niya sa taong ito na ngayon din sasama kita sa paraiso. Pangalawang rason, nakita ng Diyos na yung kanyang puso. Kasi marami sa atin
sabi nga kanina ng ating Sister Mirna, tayo mga Kristiyano na, wala na dapat sa atin yung walang hindi nagpapatawad, hindi humihingi ng tawad, bahala siya. Siya naman ang may gusto nun, bahala siya. Kasi hindi naman ako may kasalanan. Hindi na lang aaminin sa sarili. Kundi parang pinapaubaya na lang, bahala na ang panahon, bahala na ang Diyos, mag-ayos sa amin. Hindi ganun. Hindi ganun. Kasi mga anak tayo ng Diyos. Tayo'y magkapamilya. Tayo'y dapat magmahalan. Kasi ang pag-ibig ng Diyos nasa atin. Hindi tayo, pag tayo, walang perfectong tao. Totoo. Walang perfecto. Ngunit tayo, kaya nga tayo nagpapatuloy na sumamba sa Diyos. Kaya nga tayo nagpapatuloy. Dahil gusto natin pag lumago, matuto pa. Diba? Kaya, pagdating naman sa ganitong mga kapatid na natin sa Panginoon, huwag na nating patagalin pa na abutin pa ng kinabukasan. Hindi na ganun. Kundi ngayon din ayusin na natin. Huwag malubugan ng araw at huwag sikatan ng araw, sabi natin, Pastor. Diba? Kaya kung tayo, huwag na natin sabihin, bahala ng Espiritu ng Diyos mag-ayos sa amin. No! Ngayon din ayusin. Para naman tayong mga taong walang Diyos pag nagsabi tayo ng ganun. Tinuruan tayo ng tama. Kaya dapat matuto tayo sa salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, magpatawad tayo. At ito ang nakita ng Panginoon sa taong ito. Hindi niya tinago ang kanyang ginawa. Sabi niya, nilantad niya, tayo dapat lang tayong parusahan dahil tayo nagkasala. Diba? Kaya aminin natin, i-admit natin kung tayo may nakapagsalita ng may conviction may Espiritu Santo Pag tayo nakapagsalita ng masama sa ating kapwa, tandaan natin, una tayong lulungkot. At i-search natin ang ating puso, ano ang dahilan ng iyong pagkalungkot. Naranasan ko yan, last Wednesday lang. At ura-urada, ginawa ko kaagad yan. Hindi na ako nagpalipas ng oras. Nabul ko ang taong yun at hindi naman ako nakapagsalita sa kanya. Kundi ang Diyos nag-utos sa akin, ibalik mo ang bagay niya. At binalik ko talaga sa kanya. Ayaw ng Diyos. Kaya, wag na nating mamayain pa, Lord, bukas na lang. Lord, mamaya na lang. No, ngayon din. Amen. Kasi, sabi ng Panginoon, ngayon, ang araw na ngayon, ang oras ng kaligtasan. Kung ngayon ka kinakausap ng Panginoon, ngayon ko gagawin. Amen? Kaya, sabi ni Jesus, nakita niya rito, ang taong ito, inadmit niya ang kanyang kasalanan noong time na yun. At ang pangatlong dahilan, bakit niya sinabi ito doon sa taong ito? Pinagkatiwala ng taong ito ang kanyang sarili sa Diyos. Dito sa Luke chapter 23 verse 42, sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Amen. Kung ikaw sa sarili mo, hindi mo inasa, kumbaga, hindi ka umaasa sa taong ito, sasabihin mo ba ito sa kanya? Hindi mo sasabihin sa taong ito kung hindi ka naniniwala na siya nga ay Diyos. Paano kung siya pupunta ng impyerno, sasama ka ba sa kanya? Sasabihin, kaya nakita ni Jesus ang puso ng tao ito na naniniwala siya ng totoo sa Diyos. Amen. Kaya sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka. Kaya ang sinabi sa kanya ni Jesus, ngayon din, sabi niya, sasama kita sa paraiso. Sino gusto paraiso? Gusto natin ng paraiso, amin ba? Ano ba yung paraiso? Ang sabi rito, a very beautiful, pleasant, peaceful place that seems to be perfect. A place of great happiness. Minsan kasi ang iniisip natin sa paraiso, langit na, doon na sa kabilang buhay. No, buhay pa tayo. Ang paraiso na sinasabi ng Diyos, eto tayo ngayon, dito sa mundo. Mamuhay tayo na katulad ng nasa langit. Amen? Ano daw? Matatagpuan a place of great happiness. Saan ito? Sa presensya lang ng Diyos. Amen. Sa presensya ng Panginoon
natin matatagpuan ang paraiso. Tunay na paraiso. Amen? Tandaan natin, kung tayo bilang mga anak ng Diyos, makita ng Diyos sa atin na si Jesus nga ang nire-recognize nating Diyos ng ating buhay at hindi ang ating mga sarili. Si Jesus ang nasusunod sa atin at hindi ang ating mga gusto. Amen. At ina-admit natin ang ating mga kasalanan. Amen. Hindi tayo nagtatago. Wala ngang hidden agenda, sabi ng ating kapatid. Amen. Hindi tayo nagtatago. Kumbaga, ano tayo? All out sa Panginoon. Amen. At isa pa, yung tayo, pagdating ng pagsubok, ipinagkatiwala natin lahat sa Panginoon. Tandaan natin, sasabihin din sa atin ng Diyos, mararanasan natin ang paraiso sa presensya ng Panginoon. Amen? Amen? Purihin ng Panginoon. Kung tayo, ganun ang ating puso. Siya ang Diyos, araw-araw sa ating buhay. Walang pangamba, walang pag-aalala. Hindi tayo manghihina sa mga bagay-bagay. At anuman makikita natin sa ating kapwa, patatawarin natin lahat yan. Ano man ang maririnig natin masama, kaya natin magpatawad. Amen. Bakit? Sapagkat si Jesus, He is our God of love. Amen. Diba? Kung siya ang nire-recognize natin sa ating buhay, siya yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya natin magmahal, kaya natin magpatawad, kaya natin umunawa, kaya natin umabot. Wala nang higit pa na kapayapaan maliban sa presensya ng Panginoon. Kung tayo lahat nasa presensya ng Diyos, tiyak ang paraiso naghihintay sa atin. Amen? Purihin ang Panginoon.